Good day everyone, especially to our instructor Sir Puntilla sir. So our topic for this day it's all about police professional conduct. So morality. PNP members shall adhere to high standards of morality and decency and shall set good examples for others to follow. In no instance during their terms of office, among other things, shall they be involved as owners, operations, managers, or investigators in my house of ill-informed refute or illegal gambling den or other places devoted to vices, nor shall they patronize such places unless an official duty, and tolerate operations of such establishments in their respective areas of responsibilities. They shall be faithful to their lawfully wedded spouses. So, when we say morality, morality lahat ng tao or all personnels belongs to an organization with uniform should and always and be necessary to set a good example to other people. So morality, as a example, as PNP members, we need to good dapat good example ta sa other people, or dapat dili ta maghinang og dautan para ikadaot pud nila sa atoa kanang for example, naiuban na mga police officer na na-involve sa drugs or mga gubot pa, mao nang naiuban na mga tao na dili magarespeto sa mga PNP members or sa mga police officer kay tungod na mahadlok na sila. And as a PNP a PNP member dapat is ipakita nila na good example sila. Dapat dili sila mahadlok dili mahadlok sila sa PNP member kay tungod na sila ang mismo ang tagapagtupad ng batas. Judicious use of authority. PNP members shall exercise proper and legitimate use of authority in the performance of duty. So, judicious use of authority. All members of the PNP shall perform and act in accordance of their power and it should be used for the purpose of their work. So when we say judicious, tamang paggamit or authority as a person, tamang paggamit authority like a uniform. So you are not gonna use your authority or your power for other thing other than the interest or that benefit, or other than doing these benefits to the community, if always the focus and it always the interest of the community. So example, paggamit mo sa patrol car para sa outing. So isa sa mga gamit or things sa government, so bawal dili ka pwede magamit sa isa ka patrol car para lang sa outing or para lang sa imong lakaw na dili importante. So dili nimo pwede gamiton ang imong pagka-professional or authority or a power para lang sa imong self-interest or para lang sa imong sarili na kagustuhan. So you cannot to use it for your self-interest. Integrity. PNP members shall not allow themselves to be victims of corruption and dishonest practices in accordance with the provisions of RA 6713 and other applicable laws. So, integrity or integridad
sa isa ka police officer or a PNP member. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa kapulisan. At ito rin ang magbibigay daan upang mapanatili natin ang kaayusan at kaunlaran at kapayapaan sa ating bansa. So that's all. Thank you. So, questions. Why do PNP member shall set themselves to be a good example to people? So, ang mga miyembro ng PNP ay dapat magpakita ng mabuting halimbawa sa mga tao upang maipakita nila kung paano maging matapat, disiplinado, at responsible sa pamamagitan ng pagsunod ng mga batas at regulation, pagkakaroon ng integridad, at pagpaganap ng kanilang mga tungkulin ng maayos. Bilang mga tagapagpatupad ng batas, mahalagang maging magaling na modelo ang mga miyembro ng PNP upang maituro sa mga tao. Then number 2, is there a need for a PNP member to exercise a proper and legitimate use of authority? If yes, why? So, oo. Mahalaga na ang mga miyembro ng PNP ay magpapakita ng tamang paggamit at legitimate na kapangyarihan nila. Ito ay sapagkat ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa pagpapatupad ng batas ay may kasamang responsibilidad na gamitin ito sa tamang paraan at para sa kapakanan ng taong bayan. So, that's all. Thank you. So, good day everyone, especially to you, Sir Pontillas. Good day, sir. I am Karen Liedo and I will be the one to continue our report. So, perseverance. When we say perseverance, ito yung pagtsatsaga. So, we are focusing on the PNP officers or the PNP members. So, individual must have a perseverance. Kay, if naamang gay, kumbaga, crime scene or the crime nga dapat or the problem nga dapat masolusyonan, even pa man internal or external difficulties pa na siya, kay naamay goal nga dapat kana siya nga problem is masolusyonan, dapat ma-achieve. So dapat gid nimo i-apply as a police officers or as a human nga dapat na gid tay perseverance, no. Next is police misconduct. The term refers to a wide range of procedural, criminal, and civil violations. So, when we say police misconduct, it is an inappropriate conduct, an illegal actions taken by the police officers in connection with their official duties. So, mo to siya ang police misconduct. So, misconduct is procedural when it refers to police who violate police department's rules and regulations. So, as a police members or the police officers, so pag mali gid ang imuhang kung ito yung maling pamamaraan, pag sinasabi kasi natin misconduct or it range of procedural man siya, so mali siya nga pagbuhat ana nga kuan nga kumbaga ikadaot siya sa police department's rules and regulations. So I have some examples here sa police misconduct, no. So the example of or the types of misconduct include among others like witness tampering, using badge or other ID to gain entry into concerts to get discount, and etc. So, influence of drugs or alcohol while on duty. So, next and the last is false arrest. So, daghan kaayo yung mga type sa police misconduct. So, kato akong na-mention is some examples lang to siya sa misconduct. So, labi na, no, ang pag-influence of drugs or alcohol while on duty. So, dili gina siya pwede kay
kuan man gud siya, mura siya nag-violate siya sa sa inyong department nga naamang so as one of the organization or the police department, naagid na siya, dili gyud nato na malikayan nga naagid na siya rules and regulations. So kung nilabag ka ana nga mga rules and regulation, mao na siya ang matawag nato na siya nga misconduct or police misconduct. So criminal when it refers to police who violate the penal laws. So pag sinasabi kasi nating penal laws, a law prescribing a penalty as fine or imprisonment for ones who violates it. So mo na siya ang ginatawag nato nga criminal. So very sabotable na kayo no sa ato ang pag once ka na ng tao is ni-violate siya sa penal laws, matawag na nato siya nga criminal. Lastly is civil. So civil when it refers to police who violate a citizen civil right. So when we say civil rights, no, it includes the ensuring of people's physical and mental integrity, life and safety, protection from discrimination on grounds such as race, our gender, our national color, ethnicity, our ethnicity, and etc. And also our individual rights such as our privacy and our freedom. So that's all, and thank you. Good day, sir. This is Kent Joseph, continuously fourth of our group, Justice. PNP shall strive constantly to respect the rights of others so they can fulfill their duties and exercise their rights as human beings, parents, children, citizen workers, leaders, or in other capacities, and to see to it that others do likewise. So, ang PNP daw is dapat continuously ang gihapon ang ilang pagrespeto sa uban. So, para respetoon po sila sa ilahang girespeto sa citizens, workers, leaders, dapat respectfully kayo nila ang ilahang rights, then para po ma-fulfill ilang duties, like kung naa sila mga dapat ipangutana sa mga tao is maayo pod ang ilahang pagtrato sa ato ang kapulisan. So dapat continuously respect the others. Then humility, PNP members shall recognize the fact that they are public servants and not the master of the people, and toward this end they should perform the duties without arrogance. So dapat ato ang mga kapulisan is dapat recognize gud sila, then accept nila ang fact na atong kapulisan ang mga kapulisan is a public servant jud, dili sila master. Then dili pod porkit police ka is taas na kay ka, like pwede na ka mang-down og tao, dili, no. Dapat PNP members is a public servant. They shall also recognize their own inadequacies and abilities limitation. So dapat kabalo pod sila sa ilang limitasyon. Individual performs their duties without attracting attention or expecting to applause of others. So dapat magbuhat sila sa ilang duties na dili sila maka-attract o wala sila nag-expect og applause sa uban pa. So order lines. PNP members shall follow logical procedures and accomplish tasks assigned to them to minimize waste in the use of the time, money, and effort. So ang PNP members is dapat, kung unsa man ang mga gi-assign sa ilaha, is dapat buhaton jud nila, then dapat ilaha yung istadihan kung unsa man ni para ma-minimize waste of time, para labi na sa mga gasto maka-minimize sila, o labi na sa effort. Then ilaha yung i-perform na og ilahang tinud-on, dili lang magtaka-taka lang. So this is the question about the another group to our group. So number 1 is, why do PNP members must recognize their inadequacies, inabilities, and limitation as an individual? Give a simple example. So example na ani is na isa ka police nga pangalan is John. So
kani siya nga police is gi-assign ni siya as a traffic enforcer. So kani siya nga police is kabalo siya sa iyang self nga maglisod siya og handle sa traffic, labi na sa mga rush hour. So kabalo siya nga naa siya limitations labi na og pag-handle sa traffic nga mopadayon ang tawag ani ang flow sa traffic kanang walay gubot, then peaceful ang pag-agi sa mga sakyanan. So si John is kabalo siya nga need niya og kanang training, schooling para mas mo upgrade pa siya, then mas ma-handle pa niya ang mga duties niya nga gi-assign siya as a traffic enforcer. So si John is naka-recognize siya sa iyang inadequacies, yung mga kulang, inabilities, mga kalisod ay mga lisuran niya o limitation niya. So number 2, why do PNP members must not involved to any corruption? So example lang ani is nay isa ka officer nga si Ana. So kani si Ana is na siya sa kanang sa atbang sa Asilco diya sa kuan sa Agusan del Sur, nagdakop sila. So nay isa ka motorcycle nga nag-agi tapos gitunulan si Ana nga og kwarta para dili lang siya matikitan o makapalabay lang siya. So ang gibuhat ni Ana is wala na gikuha ang kwarta, then iyang gi-explainan nga nung wala na gikuha kay tungod naa na sa mga batas nga ang PNP nga dapat dili gid siya ma-involve sa any corruptions. So ang katong giingon ni Ana sa pag-explain ato siya sa ihang nga tao is tawag ani kato siya nga tao is maingon niya sa uban nga dili basta-basta mabayaran lang si Ana, kay tungod kay kung gidawat to niya is ang feedback atong nagbayad is moingon siya sa laing tao nga madara na nga pulis, igo na bayaran pa lako na ka ana. So dili siya makaingon ana. So ang good nga paglantaw sa pulis is maayo. So di gid siya kuan tawag ni nindot siya og kuan ba mahimo siyang model nga dili tanan pulis is dapat dili gid ma member sa corruptions, kay strict gid na siya nga kuan prohibited gid na siya. So I hope nga nasabot ay na-answeran nako ang inyong questions, and that's all, and thank you. Good day, sir. My name is Christian Scalabaya, and this is my assigned report. Common forms of misconduct. Number 1, excessive use of physical or deadly force. Mao ni ang isa ka pud nga gibuhat sa isa ka police officer kanang sobra bitaw pag physical sa isa ka suspect, kanang murag mamatay ng isa ka suspect kay tungod ana yung ginakulatan nila. Tapos ang number 2 is discriminatory arrest. Mao na ang isa ka example nga isa ka suspect nga wala niya gigamitan og human o kanang Miranda doctrine ang isa ka suspect. Tas example is pagdakop niya ang isa ka suspect, gi-discriminate pa jud niya kay iyang gidaog-daog tungod kay mao nang iyang gibuhat, tapos gikulata siya. Number 3 is physical or verbal harassment. Mao ni siya ang pag-abuso sa isa ka suspect na gibuhat sa isa ka pulis. For example is si PO1 na inay siya gigunitan nga isa ka suspect, tapos iyang gyapong gibunog or gikulata, tapos giharas pa jud niya ang isa ka suspect na nag-commit of crime. Number 4 is selective enforcement of the law. For example, aning selective enforcement of the law is example si isa ka law enforcement kanang kuan sila dakop dira sa isa ka lugar, tapos ang si PO1 nasa kaila nga walay lisensya, nga daghan kay violence, tapos iya lang
iya palusot, samantala tong isa nga puno nga na lisensya tas wala siya violence, pero ang isa ka law enforcement nasa kasuko ato niya kay tung una nga panahon nga mga ingana wala niya gipalahos or gidakop niya ang isa ka tao nga naay lisensya or kumpleto mga papel. Number 5 is false arrest and imprisonment. Mao ni ang isa ka tao nga ang isa ka pulis, for example, isa ka senaryo nga na isa ka tao nga na isa ka tao nga wanted, tapos wanted na, tapos isa ka pulis is nakita niya ang isa ka kalukalike na isa ka suspect, tas iyang gidakop tapos iyang ipriso, pero wala sa kabalo nga katong iyang gidakop di ay kay dili mauto kalukalike lang gud niya sa atong hitabo. Atong isa ka kalukalike kag ipusil sa isa ka pulis kay tungod kay sa una sa pulis mauna ang suspect pero dili di ay. Number 6 is perjured testimony about legal searches. Ang perjured testimony about legal searches is mao ni ang isa ka pulis bitaw nga nagpamakak sa isa ka testimony about legal searches. Number 7 is police corruption is the abuse of authority for personal gain. For example, yung police corruption, mao gyapon niyang common gyapon nga misconduct. For example is ang isa ka police officer ay kanang nangutong or na isa ka tao nga gibayaran ang isa ka law enforcer para lang makalusot ang isa ka illegal nga mga binuhat. For example is kanang drugs. Ang isa ka tao naghatag sa isa ka pulis para dili madakpan tong nagbaligya og illegal drugs. Nasa ikapit nga pulis, ginabayaran niya ang pulis para dili siya dakpan. Og na pang isa example. Tapos ang kaso sa isa ka tao nga naghatag sa isa ka pulis is corruption of public officials. Mao na sir, thank you. Good morning sir, and this is my question. Why do PNP members follow logical procedures? All PNP members shall logically procedures in accomplishing tasks assigning to them to minimize waste in the use of time, money, and effort, even in the face of internal and external difficulties, and despite anything which might weaken the resolve in the court of time. Number 2 is in terms of internal and external difficulties, what PNP members must in order to achieve the goal of the organization. The PNP members provides a range of service and conducts operates to achieve and maintain peace and order and ensure that our communities are safe. Thank you, sir.